Sara Duterte is a phenomenon. She is a force of nature na hindi mo talaga magiba kahit anong bagyo, anong paputok, pasabog, kahit yata bomba nuklear. Hindi kahit tumba. Si VP Sara, yon ang malaking problema nila. Kaya ito na lang ang pag-asa nila. Itong impeachment trial na to. Kaya lahat ng resources nila ay nilalagay dito. At hindi ako magtataka kung magkasuhulan dito, katulad nung nangyari kay CJ Corona na in-expose ng mismong senador, si Jingo Estrada, na nagkasuhulan talaga. Noon, 100 million lang ang mga suhol sa proyekto eh. Ngayon pa, daan-daang bilyon ang pwedeng gamitin ng pamahalaan para suhulan yung mga tao na to vote for conviction. Atin pong babasahan ang ating binibining Sara Duterte. Ayan pa. Ang ating Vice Presidente. Pakita mo sa akin muli, baliktad man yan, o ano pa man, basta ipakita mo lahat. Talagang binabaliktad ko po, at talaga pong inirarambol ko para makita nyo na talagang ang tarot ay may buhay. Hindi natin siya pwedeng utusan. Ayan po. Yun na pa beauty. Ayan. Pakita mo sa akin ang katotohanan, tarot. O ano nakikita mo kay VP Sara Duterte? Nakikita niyo po ito? Asawa po niya ito. Sa dami po ng lahat ng kanyang naririnig, ito yung mga naririnig, laban, pero tanging ang asawa lang po niya ang tatayo para patunayan ang mga aligasyon sa kanilang mag-asawa. Ito ba'y totoo o hindi? Ito po ang sabi ng tarot. Tagabasa po ako ng tarot ha. Ang kanyang hawak ay katotohanan. Ang aligasyon sa kanila tungkol sa mga nangyayari ay patutunayan, at ito po ang masakit. Mapatutunayan po nila na ang kanilang hawak na mga dokumento ng asawa ng ating Vice Presidente ay walang nilabag sa batas. At ito ay ginagamit sa kanila. Ayan, nakita nyo? Isang lalaki na isang matinding politiko ang galit na galit sa kanila na gumawa ng lahat ng iskandalong ito. Bakit sinabi ng tarot na iskandalo? Nakikita nyo po? Yan po ay anghel na may maraming mga tao na ginamit at nilampasan upang makagawa ng isang, nakita niyo po yan? Nakakross na isang lalagyan na parang box. Nakita niyo po yan. At ito ay dala ng anghel na pula. Pero ito po ay may mga nilabag na mga batas na yun po ang magpapatunay na itong lalaking ito, kung sino man ito po, tarot po ito hindi, sabi ko nga sa inyo, interpreter lang ako, isang lalaki na obsessed na pabagsakin si Sara Duterte. Subalit, again and again, mapupunta itong aligasyon na ito sa taong ito. At kung sino man ang sumusuporta sa kanya, ay matatapos ang karir. Ako po? Sabi po ito kamatayan ng mga taong hindi po patay na ganon. Ibig sabihin, kamatayan ng karir ng mga tao na gumawa ng maling akusasyon. Bakit sinabing maling akusasyon? Nakita nyo po yung box na may cross? Yan, box na may cross. Hindi maibaba-baba dahil may maling akusasyon. So, kung ano man po at sino man po ang gumawa ng aligasyon na ngayon ay patutunayan ng asawa ng ating VP Sara, ay magkakaroon po ng punishment or katapusan ng karir. At bukod po doon, hindi magdidiwang. Ibig sabihin ng hindi magdidiwang kasi nakataob. Sila po ay mapaparusahan sa paraan ng legalidad ng korte
at mawawala ang pagmamahal sa kanila ng bayan at ng mga tao. Ito naman, ang tindi naman ng punishment ng judgment. At maliliwanagan ang lahat ng aligasyon, yan o, fly away, allegation. At magiging panig ang mundo o ang bayan sa ating BP Sara. So, dadanas kayo ng mga ganyan, dadanas ng mga batas, pero pagdating po sa tunay na batas ng masa, which sa korte, sa Suprema o sa ano paman, pati sa puso ng masa, lahat ng aligasyon sa kanila ay mababaliktad. So, ang ibig sabihin po nito, kung sino man po ako'y nananawagan po sa masang Pilipino na at sa mga gumagawa ng ganitong sitwasyon, sana po'y pakaisiping mabuti. May mali sa aligasyon na ibinigay ng isang lalaki. Ito po lalaki. Hindi ko alam kung sino lalaki, kung saan siya kumuha ng impormasyon. Pero ayon po rito, itong aligasyon na ito sa ating Pangulong BP Sara, hindi ko po ito kinakampihan. O ano, nagbabasa lang po ako. Kitang-kita nyo naman sa tarot, mamamatay ang karir. Ibig sabihin, mawawala ang tiwala ng tao, mawawala ang tunay na hangarin, madudumihan ang isipan ng mga tao sa tunay na hangar. Wala po akong kinakampihan, binabasa ko lang po ang tarot. May mali sa lahat ng aligasyon nitong lalaking ito na nagbigay ng impormasyon. Hindi ko pa alam kung sino siya, pero siya'y politiko rin. At ang pera ang pinagana. Subalit, bakit ho may subalit? Ayun, may butas. Sabi niya, hindi mo pa naman nakikita ang kasunod. Talagang eto na po, para ho ako nagnanarrate. Para ako nanonood ng isang subalit. Tandaan niyo po, may dalawang naglalaro. Ibig sabihin, may dalawang, kahit magbigay po kayo ng pera, kahit ano pong gawin nyo, may dalawang maglalaro sa sitwasyon. Ano kaya yung dalawang maglalaro sa sitwasyon? Nakakatakot. Nababaliktad. At, mababaliktad po ito Ito po ay mga perma. Na makikita nila na may mali sa sitwasyon. Kaya po, makikialam ang isang matibay na isang batas na kahit ito ay batas of the land ang makikialam at isasaayos ang sitwasyon at ang victory po sa huli ay makakamtan. Magtiyaga lang po. At wag po kayong manghinaan ng loob. Liliwanag ang lahat. At sa huli po, taong bayan ang magdidesisyon. Makakalaya po ang ating Vice Presidente sa lahat ng akusasyon. Isang malaking organisasyon ang susuporta again and again. At ito'y mangyayari. Malapit na. At isang panukala nagigising sa sanlibutan. At pipilitin na maisaayos. Isang sarswela na ginagawa ng ating gobyerno upang mailihis ang lahat ng dapat ay doon maipukol. Kaya ang nangyayari, nagiging sacrificial lang itong ating sitwasyon ng impeachment. Pero sabi nga, may isang himalang mangyayari from the divine intervention again. Tao po ay lalabas. Nakakapangilabot po ito nakikita.
at ang nag-form ng impeachment ay huhusgahan. Ako, tagabasa po ako ha. Dahil may mga maling impormasyon. Sa kanila rin po maglilink ang maling impormasyon. Kaya sinasabi ko nga po sa inyo, sana po sa mga tao na nakaupo, maaaring pag-isipan ninyo na i-withdraw. Hindi ko kung inuutosan, sinasabi ko lang kung sinasabi ng tarot. I-withdraw o pag-isipan ninyo ang impeachment na ito. Kasi may mga maling false accusation itong lalaki, hindi ko alam kung sino ba itong lalaking ito, na nakapaloob po doon, na maaaring kahit ang matitino na at mahal ng tao na nagpasimula nito ay mapasok. Kumbaga dawit-dawit na, mapapasok. And, ito po ha, ako na po ang nagsasabi, tao ang mag-uupo at huhusga. Mauulit ang pagkakaisa upang makamtan ang katotohanan. Kaya po sa ating Vice Presidente, nakita niyo po ito, pinipilit na hadlangan ang inyong pagiging presidente, pero napakadami pong gagalaw na hindi nyo inaasahan. At ito po ay masa. Nakakapangilabot po yung nakita ko. Pagsuporta ng masa, pagsuporta ng mga akala natin ay ayaw sa Duterte na mga nakaupo, ay maglalabasan. At mga kabataang uhaw sa katotohanan. At isang bansa, again, ang susuporta at magpapakita ng malawakang po ito campaign para maproteksyonan ang ating Vice Presidente. Yung po'y binasa ko lang sa tarot. Kaya po para po sa lahat, ako na po nakikiusap para hindi magkaroon ng napakamalaking gulo. Pag-aralang mabuti. Noon, pinakiusap ko wag na ituloy ang impeachment. Pero ito inuloy. 4 ang lumabas, 4 talaga itinuloy nila. Pero ito po, sinasabi ko sa inyo, masang Pilipino po na may susuporta pang 2 malalaking bansa kay BP Sara. So, para po ito sa lahat. Para yung matitino na mga nakaupo ay hindi madawit. Para po ito sa lahat. Ito po ay tarot lang, pero kung pakikinggan, nagbibigay liwanag ito at nang maayos na po ang lahat. Sa ngayon po ay yun ang nakikita ng tarot. So, pakaingatan po ang paniniwala dun sa isang lalaki na yun. Di ko alam kung sino yung lalaki na yun. Questionable din sa tarot kasi may mga aligasyon, impormasyon na maaaring magpahamak sa kanyang kapwa politiko. At sa ngayong panahon pong ito, dasal po tayo. Basta ako, magbabasa ako ng tarot, ayon sa nakikita ko, wala akong kinakampihan, wala akong pinipili. Ang sa akin ay sinasabi ko ang katotohanan. Marami po ang matitino ng ating mga nakaupo na ngayon ay lumalabas na nakikita nila ang kamalian sa nangyayaring impeachment. So, baka dumating ang panahon na mismo ang nagtatag ng mga nag-impeachment ay masunog sa kanilang gawain. Dahil nga po, may isang maling mga aligasyon na nanggaling sa impormasyon ng sino man taon kung hindi ko makita sa tarot kung sino. Lalabas na lang po yan eh. Kaya, para sa ating masang Pilipino, let us all pray para maging maayos na ang lahat.
Bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon na magkasundo-sundo na para Pilipino rin po kasi ang nahihirapan. At wala akong kinikilingan. Nagbabasa lang po ako ng tarot. Kung ano po ang binasa ko, yun lang po ang narito. Walang dagdag, walang bawas. Magdasal. Pray. Always think this way. God is always watching us. And kanina tinanong pa si President Duterte kung meron pa siyang mensahe para sa inyo dito sa lapas na nasa Duterte Street. Meron siyang mensahe pero in general kasi yung kanyang pinadala na mensahe at sasabihin ko verbatim. Sabi niya, my best wishes to the men and women and LGBT of the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines. You are very close to my heart because you offer your lives for the country. Naniniwala ako doon sa sinabi niya. Hindi talaga siya pangulo ng kanyang pamilya. Hindi siya leader ng kanyang pamilya. Hindi siya ang padre ng pamilya. Ilang taon na? Since 2022, 23, 24, 25. Ngayon, 26 na. 5 taon na. Pinakita niya, pinabayaan niya yung buong pamilya niya na babuyin ng ating pamahalaan. Na babuyin ng ating lipunan. Pinsan niya, Speaker of the House, ano pinagagawa? Maglolokohan pa ba tayo na wala silang kinalaman doon? Saldico lang? Paano gagalaw si Saldico? Saldico was a nobody. Sino naglagay dyan para maging Appropriations Committee Chair? At sasabihin nila walang kinalaman ng kanyang pinsan? At palagay mo gagalaw yung pinsan na yun? Kaya naging speaker yan kasi pinsan siya ng presidente. Tapos ano pa? Palagay ko, hindi naman sikreto na kung pagtatabihin mo yung mag-asawa, si Marcos at ang kanyang asawang si Lisa, alam naman na natin kung sinong nakapantalon dyan. Mukhang iba nagpapatakbo. At kahit sa usapan sa loob ng gobyerno, taluhin mo na ang presidente, wag lang yung misis. Dahil yung si misis ang nakakaalam. Si misis ang medyo may utak dyan. Ang nagpapatakbo at kung siya ang utak dyan, ibig sabihin, alam niya rin lahat ng nangyayari na yan. Kaya nga parang may away pa yung magpinsan eh. Ang mag-aaway, hindi pala. Parang ang may away, hindi yung magpinsan, ngunit yung asawa at yung pinsan. Anong pinagawayan nila? Sino yung mas mangungurakot sa atin? Sino yung mas mas makikinabang? Mukhang yun ang pinag-awayan nila. Kaya totoo yung sinasabi niya na hindi siya ang pangulo ng kanyang pamilya. Dahil wala siyang lideratong pinakita, pinabayaan niya na mag-rampage yung kanyang pamilya na ikinasira ng ating lipunan, ng ating pamamahala, ng ating gobyerno. So we have to fight. Kahit gaano sila kalaki, makapangyarihan, nasa kanila lahat ng pera, tinatakot nila ang lahat, kinukulong nila ang lahat, hindi tayo titigil hanggat sa hindi tayo mauubos. Pero mauna muna kayo ha, ako na last kulong. Pero maluoy tayo, maawa tayo sa kinabukasan ng mga bata. Yan talaga ang... At yung pera, sinasayang. Sinasayang, it is estimated that we have lost up to 1 trillion in corruption already. And look at our environment, look at the people. People are still suffering, people are still hungry and very dissatisfied with this government. The survey showed, ang presidente natin ngayon got a survey, an approval rating, which is a disapproval rating, negative 27. Hindi na natin kailangan pag-usapan pa. The people are already, sa tawag ni? The people already know. The people already know. We are tired and we do not want this anymore. But I guess the upside of things, tingin ko rin naman maganda. Kasi nakita ng mga Pilipino kung ano ang klaseng gobyerno ang hindi maganda. They have contrast to what former President Rodrigo Duterte did to this country when he was president. And he made this country great. He made us Filipinos proud of our country. So which is good contrast. Ngayon, pag upo ni Bangag,
Ano nangyari? That is why people are very dissatisfied because nakikita natin ang difference, ang diferensya ng noon at ngayon. I think marami pa tayo on the agenda. But gusto ko lang ulitin, I am here for you as your instrument, as your leader of this party. Kung anong gusto niyo ang direksyon na susundin natin, I will listen to you. Kung tingin niyo anong ikakabuti para sa ating partido, ikakabuti ng ating bansa, ikakabuti sa atin, ng mga sarili natin at sa mga pamilya natin, I will listen to you. This should be a collective effort. Lahat tayo magkaisa. I really value unity. Kailangan natin magkaisa. Kung may problema, may kailangan kayong ipaabot sa akin as president of this party, let me know. Then my ears are open and they're ready and I am very willing to listen to you. All the members, galing sa pinakababa hanggang sa akin sa pinakataas. Thank you so much for your trust again and confidence in me. Maraming salamat. Mabuhay kayo. And soon, kita-kita tayo. Wag lang kayo talagang tumigil. Keep on pushing. We are getting there and we are winning.